Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topic. So sa video na to ay magkokomento tayo dito po sa sinasabi ng marami na para bang iniisa-isa na ng mga kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos ang oposisyon o yung mga kumakampi kay VP Sara. So sino-sino nga ba itong mga napipintong mga senador? Unahin na natin yung mga senador na, no? Sino-sino ba itong mga senador na potensyal na maaresto dahil sa may mga kinakaharap na kaso laban sa kanila? So, unang-una na dyan si Senador Jinggoy Estrada, Senador Jovel Villanueva, Senador Chis Escudero, at parang masasama din yata si Senador Marcoleta. So, marami ang nagkokomento na kaya pinupuntirya itong apat na to ay para mabawasan ang puwersa ng bagong majority ngayon na pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano. So marami ang nagpapatunay o nagbibigay ng kanilang komento na yun ang direksyon na tinatahak ng administrasyon para mabawi uli nila ang control sa Senado. So alam naman natin na nagkaroon ng rigudon o ng palitan nung nakaraang linggo sa Senado at napatalsik sa kanyang pwesto si Senador Tito Soto na pinalitan naman ni Senador Alan Peter Cayetano. So ako, mga amo, ang palagay ko dito is yun ang parang talagang sadyang tinatahak nitong mga pangyayari na to para mabawasan, hindi ho ba, para mabawasan ang ang puwersa ng majority. Dahil syempre, kahit ano pa ang gawin nating isip, 2 taon pang mauupo si Pangulong Bongbong Marcos at sa katayuan niya ngayon at sa kanyang estado bilang Pangulo ng ating bansa ay kailangan niya ng absolute control sa lower house at sa upper house. So kung hindi niya kontrolado ang dalawang nasabing kapulungan, mahihirapan siyang isulong ang kanyang mga agenda para sa tao o hindi, o para sa kanya lang, mahihirapan siya. Dahil syempre, merong isang paksyon na isasalungat sa kanyang mga plano at syempre tutulig sa indensya. So, ako hindi pwedeng magkamali siguro sa aking may siguro pa, no? So hindi ako pwedeng magkamali sa aking obserbasyon sa mga pangyayari dahil laman ng balita ang oposisyon ngayon, ang majority. At syempre magtatanong din tayo bakit ito lang mga senador na to ang aasintahin nila. Kani-kanina lamang ay naibalita na pumunta yata ng ombudsman si Senador Jinggoy Estrada at nagkaroon pa ng konting komusyon dahil parang yung CIDG ay puno, may dalang arrest warrant o hindi natin alam ngayon kung ito ba talaga ay arrest warrant dahil syempre isiniwalat na ni Secretary Remulla na meron daw warrant na ilalabas sa kanya laban kay Senador Jinggoy Estrada at hindi lang natin sigurado kung yung mga tauhan ng CIDG na nakita natin sa labas yata ng opisina ng Sandigan Bayan o Ombudsman ay para magsilbi ng warrant kay Senador Jinggoy Estrada. So, sa mga nangyayari po ngayon,
ang aking palagay ay doon ang punta ng direksyon nito dahil puro oposisyon lamang ang mukhang pinupuntirya. Alam naman natin na kahit sa minorya na pinamumunuan naman ni Senador Tito Soto, may mga senador din doon na ika nga may issue rin sa mga katiwalian na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nandiyan na yung magkapatid na Tulfo, di ba? Meron din mga balita na di umano nakinabang din sila dito sa mga flood control projects na to. Sino pa ba? Sino pa ba ang meron sa kanila? Tito Soto, meron din daw. Hindi ho ba? Pero hindi natin syempre sila pwedeng ika nga idiin ng todong-todo dahil walang inilalabas na kahit na anong investigasyon na nakalaan para sa pangkalahatan ng mga senador, ang DOJ, ang Ombudsman, ang DILG, at nakasentro lamang sila dito sa majority na pinamumunuan ni Senador Alan Peterson. So, sa mga pangyayari na to, lalo lamang nilang inilulubog sa kahihiyan ang kanilang sarili at mas lalo lamang tumitindi ang pagkainis, pagkadismaya ng mga pangkaraniwang tao dahil na imbis na tumutok sila sa mga problema na mas importante at mga problemang nakaambang dumating sa ating bansa ngayong taon na to ay mas tinututukan nila na maibagsak ang oposisyon. Well, sabi ko nga sa inyo noon pa, politika lang yan, hindi ho ba? Ang pinag-uusapan permes ng mga tinamaan ng magaling na yan, ang kanilang political survival. Dahil alam po natin na mabigat din ang laban, ika nga. Mabigat din ang laban ng impeachment case ni BP Sara dahil siyempre numbers game yan. At may mga eksperto na nagsasabi, kasi doon din naman ang punta niyan Doon din ang ika nga tinutumbok ng mga pangyayari para masiguro na, sa aking obserbasyon lamang po ito mga amo ang pinupuntirya lamang ng mga pangyayari na to ay para masiguro na ma-impeach si BP Sara dahil sa mata ng administrasyon si BP Sara ang may pinakamalaking pag-asa na manalo sa 2028 national election. Hindi na rin nila pwedeng itanggi yun na lahat ng ito ay ika nga para sa 2028 national election. So, BP Sara, hindi ho ba? Meron pa nga mga balita dyan na baka raw isyuhan ng ika nga arrest warrant ng ICC si BP Sara. Hindi ko alam kung paano siya madadamay doon sa kaso ng kanyang ama. Si Bongo, pwede pa. Diba? Dahil presidential aide siya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Baka madamay nga siya. So, lahat ng nakikita kong mga pangyayari ngayon ay doon ang tinutumbok. Maigo po ang mga Duterte dahil alam na alam ni Pangulong Bongbong Marcos na kapag siya ay bumaba sa pwesto sa 2028, ay at si BP Sara ang nanalo, nakalalamang na well, mabaliktad ang sitwasyon at siya naman ang usigin ng kung sakasakali magiging administrasyon ni BP Sara. Kaya ko naman nasabi na mabigat ang laban ng mga nag-file ng impeachment case kay BP Sara dahil kahit mawala yung apat na senador na nabanggit, nakakasuhan, makukulong, ang sinasabi ng maraming eksperto, ang magic number para ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno ay 16. So kung mawawala yung apat na senador sa oposisyon, matitirhan ng siyam o 8 ang majority. Kung idadagdag natin ang
oposisyon, ang minority, lumalabas na ang matitira sa Senado ay 19 na senador. Pero ang kinakailangan para maiboto o ang kinakailangang numero para ma-impeach si VP Sara ay 16 at yan ay nasa batas ng Senado. So kahit ano ang gawin nating pag-iisip, hindi magpo-prosper itong impeachment case ni VP Sara at magiging isang malaking palaisipan sa lahat kung papaano maaabot ng minoriya na sinasabi nila na sila ay solid, lalabing isa sila. Ang matitira sa majority kung sakasakali ay 8 o 9. 8. So kinakailangan nilang kumatak ng 5 senador mula doon sa kabila para matugunan nila yung magic number na 16. Again, sasabihin nyo, 16 sila. 19 sila. Di ba? Dahil na-dispatchan nila yung 5. Magbabago ang numero. Sa pagkakapaliwanag ng mga eksperto, hindi pa rin mababago ang numero na yan. So, kung babaguhin nila yung numero na yan, pagtatalunan ng malaki yan sa Senado. So, magkakaroon pa uli ng panibagong kaguluhan sa Senado na magpapaantala sa mga serbisyo na dapat ibinibigay ng Senado at ng lower house. Kasi kasama ang lower house dito dahil ang prosecution panel na lalahok dito sa impeachment case na to ay manggagaling at kakatawanin, ire-represent ng mga pinili ng Kamara. So, both houses maantala ang kanilang serbisyo sa tao at nakalalamang pa sa magkaroon ng constitutional o tama ba, constitutional crisis sa ating bansa. So, another problema na naman. So, hindi natin makita ang inam sa ginagawa ngayon ng ating mga politiko. Hindi ba? Hindi man tayo maalam sa batas o wala tayong alam sa batas, pero yung ibubunga nitong mga kabulastugan na ginagawa ngayon ng ating mga politiko ay hindi nakakainam sa ating bansa. Hindi ba? Masyado tayong naaakit sa mga pagtatalo, sa mga eksena na ipinapakita nila sa atin bawat araw na nalilimutan na natin na may mga problema ang ating bansa na kinakailangan nilang tugunan. Pero ang inuuna nila ay ang kanilang politika. Ngayon, ito ang sa akin, mga amo, kesa tumutok, ito advice ito sa administrasyon, kesa tumutok sila dito sa pag-impeach kay VP Sara, dapat mas tumutok sila para makahanap ng tao na itatapat kay VP Sara. Hindi ba? Marami ngayong mga chismis ang umuugong-ugong na parang may mga di umano, bagamat mahinang mga alingas-ngas lamang, hindi halos napapansin. Pero napapanood din natin na pinauuso ng mga kung sino-sinong mga vlogger, meron daw mga nasa administrasyon ngayon na para bang gustong bumaliktad. Di ba? Well, hindi naman pangkaraniwan, hindi naman hindi naman na pangkaraniwan yun. Hindi ba pangkaraniwan? Hindi naman imposible yun. Hindi naman imposible na mangyari yun dahil katulad ng sinabi ko, ang bawat politiko ang iniisip ay ang kanyang sarili. Ang kanyang political survival. So, hindi malabo na may mga kakampi si Pangulong Bongbong Marcos na pwedeng mag-over the backward. At alam naman natin at napapanood naman natin sa mainstream media at sa social media
na ang ginagamit lamang ng administrasyon, di umano ay tinatakot itong mga potensyal na pwedeng bumaliktad para hindi nila gawin yung kanilang plano. Pero sa nakikita ko, whether takutin man sila o hindi, basta't ang pinag-usapan na yung kanilang political survival at mapapahamak na sila dito sa isa, hindi malayong lumipat din sila sa kabila. Alam nyo, tama yung sinabi ni Senador Marcoleta dahil binalita naman kanina to na uumpisahan na nila yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee dahil ang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee ay si Senador Pia Cayetano at ang vice chair ay si Marcoleta. So, another problema uli yan. Another, palabas na naman yan para sa mga Pilipino. So, hindi na natin maintindihan kung saan ang direksyon na gustong puntahan ng Senado, ng Kongreso. Hindi ba? Ang iniisip na lang nila sa aking obserbasyon ay para maisalba nila ang kanilang mga sarili-sarili. Dahil kung titingnan nyo, kung pagmamasdan yung mabuti, halos lahat sila, mga senador, mga kongresista, lahat sila ay may batik ng korupsyon sa kanilang pangalan. At pinipilit nilang mapagtakpan ito sa pamamagitan ng mga kalokohan na to. Hindi ho ba? So, itong impeachment na to, itong mga pag-aresto ng mga senador, sa tingin ko, bahagi lamang ito ng isang malaking palabas para maalis ang atensyon ng tao dito sa mga problema, dito sa mga korupsyon na dapat sana tinututukan nila. So, gumagawa sila ng paraan para malihis ang atensyon ng taong bayan. Iyon ang aking obserbasyon dito. At ang isa pang nakalulungkot nito, siyempre itong mga senador na to, pag dumating na yung oras na sila ay i-issuehan na ng warrant of arrest, di ba? O banggitin na natin, Jinggoy, Marcoleta, Bongo, at Jinggoy Estrada. Joel Villanueva pala. Sa Korte Suprema sila tatakbo para, di ba? Doon sila hahanap ng remedyo. Pero ang masakit nito, para bang itong ating Korte Suprema ay, hindi ba, nahahawa na rin sa takbo ng politika sa ating bansa. Para bang sa akin, bagamat nire-respeto ko ang kanilang mga desisyon dahil sila ang ating mga justices, para bang ang nakikita ko, bagamat sana mali ako, para bang pati sila kumakampi na rin doon sa mga tao na pinagkakautangan nila ng loob. Hindi sila in unison, hindi sila nagkakaisa. So, nakakalungkot lang na noon ipinagtatanggol ko ang ang kapangyarihan ng Korte Suprema na kinakailangan patunayan natin na gumagana ang ating judicial system. Pero parang selective na rin ang ginagawa ng Korte Suprema. Medyo nakakalungkot lang. Pero syempre, kailangan abangan din natin itong mga susunod na mga pangyayari dahil mukhang ang pupuntiryahin ngayon ng DOJ, ng Ombudsman, at ng NBI ay si Senador Jinggoy Estrada. So, nakalalamang yan, ang susunod niya si Joel Villanueva at ang mga mahuhuli ay si Senador Bongo at si Senador Chis Escudero. May mga kaso yan. So, kapag nangyari yan, sa tingin ko magkakaroon na tayo ng constitutional crisis at mawawalan na ng direksyon ang Senado
Hindi ho ba? So, dito ko muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating kukomentuhan. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.